Ang pagbasa ng Ebanghelyo sa aklat ni Juan, Kabanatang 20, mga talatang 11 hanggang ika-31. Hawakan po ninyo ang inyong mga dalang Biblia at gagawin po nating sagutang pagbasa. Juan 20, simula sa talatang 11, magtatapos po tayo, sabay-sabay po tayo sa talatang 31. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi ito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Na makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hinangahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal sa kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Makalipas sa 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himala ang ginawa ni Jesus sa nasaslihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Tayo pong lahat, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Amen. God is good. Abay, alas 6 na mahina pa rin. Ating pong ulitin. God is good. And all the time. Ating palakpakan ng malakas ang Panginoon. Amen. Excited na ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Ako din po excited na. Kaya lang, kunin niyo muna itong piyesa rin. Ano ba piyesa? Ayan. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, kami ay humihingi ng iyong pangungusap sa amin, sa puso ng bawat isa. Itago mo, O Diyos, sa ilalim ng iyong kapangyarihan, ang iyong abang lingkod. Ikaw ang magbukas ng bawat puso at isipan upang ang salita mo ay malayang makakilos sa aming buhay ngayon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen at Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, batiin niyo po yung katabi niyo, sabihin niyo, magandang hapon. Ayan, sabihin niyo, na-miss kita. Ayan, okay. So alam niyo po, ang hapong ito ay napakahalaga dahil meron tayong pinagdiriwang. Alam niyo po ba kung ano ating pinagdiriwang? Ating kinikilala ang kahalagahan ng musika. Okay? Partikular ang ating koro sa ating pagsamba. Nung bata ako, like kung naalaala, ang sabi ng mga magulang ko, pag daw walang asin sa kusina, kulang ang paghahanda ng ulam, masarap na pagkain. At minsan nga asin lang, okay na. May ulam na. Ang tawag doon, disabog. Tanungin mo, anong ulam mo? Disabog. Ano yun? Yung asin, isinasabog sa kanin, tapos nilalamas-lamas na ganyan, okay na. May lasa na. Ngayon kakaiba naman ngayon. Kapag walang Knorr cubes, walang ginisa mix, naku, hindi masarap ang ulam. But this afternoon, may mahalagang sangkap ang ating pagsamba ngayon. At ito ay ang musika. Sa awit, 149, talatang 1. Ganito po ang ating mababasa. Si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Ang unang bagay na ating pag-uusapan, ang musika, ito ay mahalagang bahagi ng ating pagtitipon. Ang tanong, Pastor, kailan ba nagsimula itong ganitong sistema o anyo ng pagsamba? May umaawit, okay? May mga tambol na tumutunog dyan, may gitara, no? May palakpakan, may sigawan, may lundagan, maya-maya, amen, hallelujah! Mabuti lang walang hallelujah choir dito. Kasi pag praise God, vesper ngayon, amen? Kaya, hallelujah, no? So, kailan ba nagsimula itong ganitong bahagi at sistema ng pagsamba o pagtitipon? Alam niyo mga kapatid, akala natin ngayon lamang. Pero ito po ay panahon pa ng Biblia, ng matandang tipan, nang magsimula ang paggamit ng mga musical instruments, nang magsimula ang pag-awitan sa panahon ng pagtitipon. Na bago po ito, may isang lumang research o survey doon sa Amerika. 1993, ang sabi doon sa survey, 75% sa buong panahon ng pagsamba ng bawat kongregasyon, nandoon ang presensya ng musika. At noong 2001, sa Pilipinas naman, ang deklarasyon ay
85% sa buong panahon ng pagsamba, ganun kalaki ang porsyento ng musika. Kaya sa atin, mapansin nyo mula kanina, simula, tumugtog, umawit, nag-offering, umawit na naman ulit. Bago magmensahe, pagkatapos ng mga readings, may umawit na naman ulit. At hanggang mamaya, aawit tayo ng aawit. So yung porsyento mga kapatid ay napakalaki sa panahon ng pagsamba ang presensya ng musika. So ito ay mahalagang bahagi ng ating pagtitipon. At ito ay ating minana sa ating mga ninuno, sa ating mga ama ng pananampalataya noong panahon ng lumang tipan. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay kilala sa gantong kasanayan ng paggamit ng musika, ng awit, ng tunog sa kanilang mga mahalagang pagtitipon. Gusto ko sanang magbigay ng trivia. Kaya lang baka masagot ni Mami Penny. Okay? O kaya masagot ni Ate Ella. Kaya gusto ko sanang itanong kung sino ang pinagmulan ng mga players, yung mga musicians ng alpa at plauta. Kanino nagsimula ang mga manunugtog ng alpa at plauta? Tatanong ko sana, kaya lang baka masagot ni Ate Ele. Kaya wag na lang. No? Pero ang gusto nyo malaman, nasa aklat siya ng Genesis. Ayan. At siya ay limang letra ang kanyang pangalan. Nandun siya sa Genesis. Okay? Now, mga kapatid, ang atin lamang alam ang salmista, si Haring David. Pero nakalimutan natin minsan na meron pang mga ibang karakter sa Biblia ang naging bahagi ng pagdating sa musika. Si Haring Solomon, siya ay nakapag-compose o nakalikha ng 1,005 songs. 1,005 awit ang nilikha ni Haring Solomon. At hindi po si Haring David yung aking tinatanong kanina. Si Haring David naman, ang unang-unang nag-compose, bumuo ng natawag na choir. 288 ang kanyang selected na tao galing sa mga Levita na kanyang tinalaga na aawit sa templo at sa palasyo. Tinawag siyang David's Choir. 288 voices. At hindi lamang yung mga kapatid, si Haring David ay lumikha rin ng mga musical instruments. Ilan dito ay yari sa bakal, yari sa kahoy, yari sa tanso. At tinawag itong David's musical instruments. At sa kalaunan, paggulong ng mga panahon, ito ay minana na ng bawat lahi, bawat henerasyon. At kung mapansin nyo, noong panahon na ang mga Israelita ay nakikipagdigma, nakikipaglaban, sa panahon at sa gitna ng kailang pagkipaglaban, nandoon ang kailang infantry band. Naroon ang mga manugtog, naroon ang mga awit. At habang umaawit, habang may narinig na tunog, wow, tumatapang ang mga sundalo. At talaga namang nagpupush through para sila ay manalo sa digmaan. Kailangan manalo tayo. Dahil dun sa tunog at awit na kanilang naririnig. So yun po ang kasaysayan. So doon palang pinapakita ang kahalagahan, ang mahalagang papel na ginagampanan ng musika. Hindi lamang sa buhay ng mga Israelita, kundi sa buhay ng bawat isa sa atin at sa buhay ng buong iglesia. Amen? Kaya salamat tayo dahil may choir. Bata pa ako mga kapatid, ang Mami Lita, choir na. Ang Mami Penny, ang Ate Ella, naririnig ko na yan, sa nanay ko pa. Oo. Sabi ng nanay ko, alam ba si Ate Ella, yung maganda? Sabi niya, yung mabait, sabi niya gano'n. Matalino, sabi niya. Sabi niya yun.
Pero nung po ako'y lumaki, mga kapatid, lahat pala ng sinabi ng nanay ko ay totoo. Totoo. Amen. Now, alam niyo yun, yung pasasalamat natin dahil may ganitong mga ministeryo, may ganitong mga tao na nag-i-involve, na ginagamit ang kanilang talento upang paggamit sa Panginoon at sa paglilingkod. Yung ating mga musicians, gitarista, bahista, ating drummer, yung nagpa-piano, keyboard, no? Nagpapaawit sa harapan, nag-lead ng buong congregation. Ito, mga kapatid, ay kapahayagan ng kahalagahan. Kung wala ang musika, malungkot ang pagsamba. Oo, pwede kang sumamba, pero may kulang. May kulang. Dahil maging nung unang panahon sa Biblia, ipinakita na kung gaano kahalaga, kung gaano kumikilos ang buhay ng musika sa pananampalataya at paglilingkod. So napakalaki ng papel na ginagampanan ng musika. At alam natin, pag sinabing music, hindi lamang ito yung pag-awit, kasama rito ang pagsayaw, kasama rito ang pagtugtog. So meron tayong handbells, meron tayong tambourine dancing ministry, meron tayong band, praise team, music ministry, no? Lahat ng iyan. Meron tayong, nung nakaraan, may trumpet, no? Trumpet, okay? Yung iba nga ay kahit yung kutsara, pinapatunog, lumilikha ng tunog na maaring sabayan at lapatan ng lyrics. So mga kapatid, mga minamahal, ganito kahalaga ang musika. Bahagi na ng ating pagtitipon. Pangalawang bagay na nais nating pag-usapan ngayon, ito ay kapahayagan ng ating sama-samang damdamin. Ipinapahayag natin ang ating damdamin ng sama-sama. Minsan si Pablo ay sumulat sa mga taga-Epeso, Kabanatang 5, talatang 11. Sabi doon, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga imno, at awiting espiritual. At buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Alam niyo, nang binabasa ko itong talatang ito parang nakikita ko yung Methodist Church. May salmo, may imno, at may awiting espiritual. Sabi nga po ng mga ekspertong musicians, meron daw mga music style. Halimbawa ng yung traditional music, blended music, at yung contemporary music. At dito po sa atin, sa UMC particular, lahat ng yan ay makikita natin ngayon. Amen? Amen. Mamaya kakanta ng hymno. Maya-maya magkakaalampagan tayo. Di ba? Maya-maya, ito na naman, solemn. Maya-maya, ito na naman, victory song. So yung blended na music style ay nandoon sa ating kalagitnaan. So pinapayag natin ang ating sama-samang damdamin. Even the early church, mga kapatid, nung nagsisimula ang iglesia, sa panahon ng mga apostol, hindi nawala ang presensya ng musika, ang pag-awit, ang pagsayaw, ang paglikha ng tunog. At kung matatandaan nyo, noong ang ating Panginoon ay namatay. At itong mga alagad ay pumasok sa isang silid, nagtipon-tipon sila roon, isinarang ang silid dahil sa takot sa mga Hudyo, pero ayon sa mga historian, habang sila ay nasa loob ng silid na iyon, sila ay umaawit ng himno. No? At sabi nga po sa Biblia, sa ating ebanghelyo rin po, ang sabi, nang matapos na magpira-piraso ng tinapay, ang mga alagad kasama ang ating Panginoon, sila ay
umawit ng isang imno at umakyat sa bundok upang doon ay manalangin. So di po, kita yung kapahayagan ng damdamin sa pamamagitan ng musika. Alam nyo, kung ano daw yung madaling paraan para malaman mo ang damdamin ng isang tao, kung ano yung kanyang nasa sa loob, abangan mo na siya ay umawit. Sa panahon na umaawit ang tao, doon mo makikita kung ano ang totoong laman ng kanyang damdamin. Kayo ba naranasan yon? Sa panahon na kayo umaawit, parang nakaka-relate kayo doon sa awit. Ito man ay awit ng kabiguan, ito man ay awit ng kagalakan, awit ng tagumpay, awit ng pagpupuri, anumang uri ng awit na kapag inaawit mo, nakaka-relate ka, natatouch ka, ika nga, tumutuloy yung luha mo, dahan-dahan kinikilabutan ka, pinagpapawisan ka ng malamig, di mo mawari ang damdamin mo, parang pakiramdam mo, wow, 8 pesos na lang, nasa langit ka na. Mga tipong ganong karanasan, nakaka-bless. Amen? Kasi nga, yung damdamin, na ipapahayag mo ang damdamin, na kapagsasalita ang iyong puso kapag ikaw ay umaawit. So mga kapatid, ito ay napakahalagang sangkap upang maipahayag mo, upang maipahayag natin ang ating damdamin sa Panginoon o sa anumang bagay. Ito ay nasa sangkapan ng musika. At ito ang pinakamadaling paraan para ipahayag mo ang iyong damdamin. Na sa ating pong worship services, 4 po iyan. Sa tuwing umaawit, nagpapaawit ang song leader. Ito yung panahon. Ipinapahayag natin ang ating pasasalamat, ang ating panalangin sa Panginoon, pagdulog, paghingi ng lahat ng bagay na kailangan natin sa pamamagitan ng panalangin. Pangatlong bagay mga kapatid, ito ay kapahayagan ng ating kagalakan at pasasalamat. Diba? So, dito po sa Santiago 5:13, Santiago 5:13, ay may sinasabing ganito, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak ba? Umabot siya ng papuri sa Diyos. Tamang paraan upang maipahayag natin ang ating pasasalamat, kagalakan, ay sa panahon na tayo ay umaawit. No? Kaya pansinin nyo, may panahon na pag tayo umaawit, ang saya-saya ng bawat isa. No? Para bagang walang problema. No? Para bagang hindi nasisimot ang laman ng bulsa. Parang hindi inaaway ng binan. No? Parang hindi sinusungitan ng malugang. Magang tipo, no? Parang hindi nasesermonan ng teacher. Diba? Parang, alam yun, parang hindi na-stress sa trabaho. Wow! Ang saya-sayang nagpupuri sa Panginoon. Galak na galak dahil sa pasasalamat sa Diyos. So mga kapatid, ito ang dapat nating maunawaan at magbigay sa atin ng paalaala. Ang mahalagang sangkap ng pagsamba ay ang musika. Ito ang unang bahagi o mahalagang bahagi ng ating gawain. Nagpapahayag ng ating sama-samang damdamin at nagbibigay sa atin ng magandang pagkakataon upang tayo ay magbigay ng papuri sa Diyos at magpahayag ng ating kagalakan. Mga kapatid, ang hamon ng pananampalataya ay ganito. Mula sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 14, talatang 15. May bahagi dito na ganito ang sinasabi. Pakinggan natin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip
sa aking pag-awit. Unang Korinto 14:15. Ano po ang mensahe sa likod ng talatang ito? Painggan niyo po. Minsan, nakakalungkot sa ating kapulungan ng mga mananampalataya. Sabihin nating general. Minsan, sasabihin ng isang parishioner, o nasa na yung praise team? Hindi ba magpaawit habang inaantay natin yung ating mga bisita? Hindi magpaawit para habang tumatakbo yung oras, hindi nasasayang. Nakakalungkot, ginawang pang-come-on yung praise and worship. Ginawang pampalipas ng oras. Para nga naman tumatakbo yung oras, dumarating yung mga tao, okay na. Tapos na ang praise and worship, puno na ang upuan. Labas po yun sa ating pinag-uusapan ngayon. Nakakatuwa sa United Methodist Church, partikular sa atin sa Taytay. Pansinin niyo ang ating liturhiya. Nasa kalagitnaan ang pag-aawit ng mga papuring awit sa Panginoon. Amen? Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, bahagi ng ating pagsamba, ng daloy ng ating pagsamba, ang pag-aawitan, ang pagtutugtugan, ang pagsasayawan para kay Lord. Amen? Hindi pang come on. Parang ang may sasakyan na wala pa yung mga pasahero, i-start na para daw uminit ang makina. Tingnan nyo, hindi po ganun ang ating pagsamba. Ang musika ay bahagi na ng ating buhay pagsamba. So meron pa pong mga ganong mga kongregasyon. Hanggang ngayon, ginagawang pang-come-on, ginagawang accessories ang pagpupurit pagsamba. Pangalawang bagay, hindi ko makalimutan si Pastor Arthur Mendoza. Kung hindi po nagkakamali, siya ay nadistino po dito. Ano po? Tama po ba? Meron siyang joke sa amin noon. Minsan daw siya ay nag-mensahe sa isang ecumenical worship. Pag sinabing ecumenical, halo-halo yan, di po ba? May Roman Catholic, Protestant, Evangelical, at saka yung mga maliliit na churches. Dahil si Pastor Arthur daw ay nakasutana at yung pare ay nakasutana rin. Medyo yung parang organizer ng ecumenical service ay nalito kung sino sa dalawa ang pare ng Roman Catholic at pare ng United Methodist. Kaya tinawag agad si Pastor Arthur Mendoza. Okay? Ang mga pastor, mga kapatid, ugali niya pag hawak ng microphone, kung hindi tinatapik, hinihipan. Tinetesting. Aba, nung makita niyang walang hindi nagpa-function, biglang nagsalita si Pastor Arthur na malaki ang boses. Diba? Sabi niya, bakit walang sounds ang microphone nyo? Sabi ng congregation, at sumayin nyo rin. Kasi nga, akala pare nagsalita eh. Akala ang sinasabi, sumayin nyo ang kapayapaan. Di ba ganun mga pare ang entrada? Ay ang congregation, at sumayin nyo rin. Napangiti daw siya. Na may katotohanan naman. Minsan habang nag-worship tayo, yung ating microphone, nawawala. Kung hindi lumaki ang boses, mamiit naman. Minsan parang may sumasabog, boom, boom. Sabihin, ano ba to? Ba't ganito? Ay, pastor, okay na yan. Tumutunog pa naman eh. Nakita nyo? Diba? Minsan ito ang problema ng church. Habang tumutunog pa, nagagamit pa, okay na yan. Pastor, pihitin nyo lang yung kordon. Huwag nyo lang gaganon. Okay na, ganito yan. Hanggang sa maubos na ang masakal na yung pastor. Ha? Okay na yan. Tumutunog pa naman eh. Hello.
Nakakatuwa pero totoo po yan. Diba? So sabi natin, ito ay mahalagang bahagi ng pagtitipon. Sabi natin, ito ay kapahayagan ng ating sama-samang damdamin. Ang sabi natin, ito ay kapahayagan ng ating pasasalamat at kagalakan. Hindi ba natin kayang ibigay yung the best na microphone para sa Panginoon? Amen? Kaya natin yan. Yung mga musical instruments, yung mamahaling, kaya natin yan. Diba? Yung ang ating cellphone hello. Yung ating cellphone, pag medyo mabagal mag-reload, no? Medyo late ang dating ng SMS, punta agad ng technician, paki-repair nga po ito kasi iPhone yan Ba? Gusto nating maganda yung quality, maganda yung service. Pero pinsan, pag sa worship, pag sa musika, nagagamit pa, tumutunog pa, okay na yan. Yan ang katotohanan. Alam niyo sa Biblia mga kapatid, 29 years ang training, ang pagsasanay, ang paghahanda sa isang tao na aawit at tutugtog sa templo. 29 years. Ate Ella, sa Vesper po, ilang years bago kumanta? 8 weeks daw. Sa Alpha and Omega, 6 months daw. Imagine mga kapatid, sinasabi natin mahalaga ang musika sa buhay natin. Pero ito ang challenge sa atin. Naniniwala ako na sa hapong ito, may bagong musika na ilalagay ang Diyos sa ating mga puso. Amen? Musika ng pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Amen? Musika ng pagmamahalan, musika ng pagkakaisa, musika ng katarungan, musika ng kagalakan ng puso sa paglilingkod. Sa kauli-ulian mga kapatid, nais kong ikwento sa inyo ang isang katotohanang bibihira ang nakakaalam. Sa Genesis, sa paglikha, ewan ko lang kung ito'y memorize nyo Ang sabi sa Genesis sa paglikha, nang lalangin ng Diyos ang sanlibutan, wala itong anyo, nababalutan ng kadiliman. Okay, magalala, wala pa ako noon that time. Wala pa ako noon. At ang sabi, naroon ang kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, umaawit ang Espiritu ng Diyos nung mga panahong iyon. At kung familiar kayo dun sa awit na Spirit Song, dun po galing yun, yung kaisipang yun. Kung tayo umaawit para sa Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay umaawit para sa atin. Amen? At sa bawat panahon ng tayo nagtitipon-tipon, nagsasalita siya sa atin, umaawit siya sa ating mga puso. Inaawitan niya tayo. Hinaharanan niya tayo upang maging dalisay at ganap ang ating pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, pahalagahan natin ang musika. Mahalin natin ang presensya nito sa ating buhay. Hindi lamang sa buhay personal, maging sa buhay ng ating iglesia. At mula rito, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Muli po tayong makakarinig ng awit ng Vesper Choir.
Natawagan natin ang ating Vesper Praise Team. Nariyan ba ang mga manunugtog ng ating praise team? At gayon din ang ating pong Dr. Alina na tumayo rin sapagkat kasama po kayo dito sa recognition. Ating pianista. Praise team, Vesper, please join with us. Kasama din ang ating kapulungan dito sa ating responsive recognition. Pag kayo ay tinanong, sagot lamang po ninyo maya-maya, we will. Dear friends, let us recognize those who have responded to the call of God with the ministry of music in the church, to direct, to sing, and to play instruments and ministries of Christ among us. Those called to these ministries need our loyal support and our prayers. Making music to the praise of God in the congregation is a ministry that requires devotion and discipline. Do you accept responsibility for this ministry? Will you be faithful to the disciplines of music? May the faith expressed by your music live in your heart, and what you believe in your heart, practice in your life. And may God give you grace to offer your music and your life in faithfulness and consecration now and in the world to come. Dear friends, I commend to you these persons. To them has been given the ministry of music in the church. Will you sustain them with your encouragement and your prayers as together we seek to offer praise to God? Thank you, congregation. O Lord, our God, bless these ministries of music and those who offer them in your service. Give to these persons love for you and your people, fullness of heart as they praise you, and diligence that their music may be a worthy offering to your glory through Jesus Christ our Lord. Amen. Ang pastorador ang bibigay po sa atin ng panalangin ng dedikasyon. Aking pong hinihilingan ang kongregasyon na tumayo at bilang pagpapasalamat sa Panginoon sa ating Vesper Choir, ay ating pong itaas sa ating mga kanang kamay upang sila ay ating pagpalain at muli nating italaga sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat tinawag niyo ang bawat lingkod ninyo na narito ngayon, na ang Vesper Choir ay niyo pong pinagkalooban ng kaloob ng pag-awit. Kaya dahil dito, salamat Panginoon. At sa kanilang pananampalataya ay dito umusbong ang katangi-tanging paglilingkod, Panginoon, na aming itinatalaga, O Diyos, ang kanilang mga paglilingkod na ito, na sa tuwing sila'y aawit, tunay na marinig ng bawat mananamba ang mensahe ng kalangitan na lalong higit na magbibigay ng diwa ng pananampalataya. At gayon din, O Diyos, sa kanilang pagsasanay, patuloy mo silang pagkalooban ng kalakasan at kalusugan. At sa panguna ng inyong anak, ang kapatid na Ella, ay inyo pong patuloy na pagpalain, patuloy na pagkalooban ng masayang paglilingkod. At ganun din, O Diyos, sa kabuuan na ito, Panginoon, amin pong pinupuri at dinadakila ang iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palapakan natin ang Vesper Choir. Salamat po. Makakaupo na po ang lahat.
Narito ang ating handog pangungusap. God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Gawin natin ang ating pagkakaloob ng ikapu, pag-ibig, pangako, pasasalamat at para sa Retired Workers Fund. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin sa pagdudulot ng mga pagpapalang ito. Tanggapin po ninyo ang lahat ng ikapu, pangako, pag-ibig, pasasalamat, maging ang kaloob para sa Retired Workers Fund. Naroon, O Diyos, ang aming pagpapahayag ng aming pananampalataya at pagsamba na mahalagang ito'y makatutulong sa patuloy na ikitatanyag ng kalwalatian ng iyong pangalang. Hindi lamang sa dakong ito, naniniwala po kami, higit na napakalawak ng maaabot nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, no other has ever known.
sound of his voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing. And he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever. Tayo manalangin. Aming amang mapagmahal, nagpapasalamat po kami na sa pamagitan ng musika, kami po ay patuloy nakakapagpapahayag ng aming pagpapasalamat, ng aming patuloy na kagalakan sa lahat ng mga bagay na iyong ginawa. Higit Panginoon, sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin sa pamagitan po ng iyong buktong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Narito po ang iyong mga anak na nagkakatipon sa iyong pangalan. Ang aming pong dalangin, patuloy na sama-sama po kami sa tuwina na maipahayag kung gaano kalaki ang iyong kadakilaan. Mga anak ay patuloy ngang maranasan nilang pagpapala ninyo, kalakasan, kalusugan, pagkakalayo po sa lahat ng uri ng mabigat na karamdaman. At gayon din naman, ang patuloy na pagpapala nyo sa buhay pagsasama ng mga nagdiriwang po ng anibersaryo ng kasal, na amin dalangin habang nagtatagal, higit pong maging matamis ang kanilang pagtitinginan. Amin Diyos, gayon din naman, tanggapin po ninyo ang pagpapasalamat ng bawat isang iyong mga anak. Sila po ngayon nakaluhod at naroroon sa kanilang mga upuan. Meron po silang iba't ibang kapahayagan ng pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. At gayon din naman sa bawat inilapit po nila at mga daing ng kanilang mga puso, pakinggan nyo rin po ang kanilang sinasabi, Panginoon. At Lord God, amin dalangin na sa bawat sandali ng aming buhay, maipahayag po namin sa pamagitan ng iba't ibang tunog, iba't ibang kapahayagan at himig, ang pagpapasalamat namin, ang pagdakila namin sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa iyong kalawalhati at karangalan sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Though the night around me be falling, but he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Mga kapatid kong minamahal, inyong tanggapin ang masaganang biyaya, basbas at pagpapala na mula sa ating Diyos amang nasa langit. Ang patuloy na pag-ibig, habag at pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanapbuhay mula ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Sadyang kay buti ng ating
Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, laluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.